Kasi kung sumasabay lang siya sa hype, negative na agad. Pangatlo, titignan niyo yung team ng company o ng owner. Bakit? Kasi unang-una, kahit anong negosyo pa yan, kahit mawala yung hype, kahit malaos pa yan, pinakamababa pa yan, kahit anong negosyo yan, kapag okay yung team o yung mindset ng owner, kapag malupit yan, panis lahat ng darating na problema o kahit mawala pa yung hype, kayang-kayang i-hype yan. Dahil kapag sumasabay ka lang sa hype, lahat ng negosyo nawawala ang hype. Araw-araw may naiimbentong bago, araw-araw may umuuso, so talagang nawawala ang hype. Pero nakadepende na lang yan sa owner kung tuloy-tuloy ang pag-innovation niyan. Dahil kapag malupit kang owner o franchisor, kahit ano pa ang umuso o ano pa yung bagong madiskubre ng mga tao, kayang-kaya mong masabayan yan o mas higitan pa yan. So yung dating may mga milk shop business o coffee business, nasa Paris na ngayon. Yung Paris, nawawala ang hype. So pag nawala na naman yung hype ng Paris, mag-change lane na naman sila. So dun pa lang mali na agad. Isa pang tip, bakit nandito at patuloy na sumasabog at nagpapaputok ang wealthy? Dun pa lang malalaman nyo na. Actually ngayon, mas lumalakas pa nga kami kasi nandun na sila sa parisan ngayon lahat